Pero ngayon naman ay ipahintulot ninyo na aking talakayin ang nakatawag ng pansin sa aking isang panawagan mula sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Information Agency, na ang sabi sa panawagan, magkaroon ng pananalig sa Pilipino. Have faith in the Filipino. Dapat daw labanan ang paniniwala na ang mga Pilipino ay likas na mahihirap at mahirap na raw umasenso, lalo na't isasaalang-alang ang korupsyon at ang graft. At kung ating susuriin, ay masasabi nating tunay nga yatang kawawa ang mga Pilipino. Ang Pilipinas ay isa sa 7 sa mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang Pilipinas po ay nakabaon sa utang. Mayroong humigit kumulang sa 28 bilyong dolyar na kung isasali natin sa bawat Pilipino ang utang na yan, ay may utang tayong tig sa 10,000. Paano ho natin mababayaran samantalang ang 60 hanggang 70% sa Pilipinas ay nabubuhay sa tinatawag na below poverty line? Ibig sabihin ay nasa uring mahihirap ang 70% ng mga Pilipino, samantalang 81 pamilya lamang alinsunod kay Senate President Salonga ang may kontrol sa yaman ng ating bansa. At ang kahabag-habag sa Pilipinas na hindi ko naman ibinibigay ang sisi kung kani-kanino. Ang nakakaawa sa Pilipinas ay hindi lamang dito, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig ay balita ang graft and corruption sa ating pamahalaan. At marami rin ang nagsasabi, at ito po ay dapat patunayan, na sa Pilipinas ay maraming paglabag sa karapatang pantao. Violation of human rights. At ang nakakahindik, ang katagang Pilipina ay binigyan ng kahulugan ng mga taga-ibang bansa na maid o atsay o katulong. Kaya ang ating pinakamataas na pinuno ng pamahalaan sa pagtungo sa iba't ibang panig ng daigdig, kung hindi man namamalimos, pagpatawad na sabihin ko, ay naghahanap po ng mauutangan. Bakit ko po binanggit sa inyo ang mga bagay na ito? Na ang dapat sanang bumanggit ay ang mga nagsalita kanina. Ang Vice Presidente Salvador Laurel, na ayon sa kasabihan ay isang tibok ng puso lang ang agwat sa Panguluhan. Bakit ko binanggit sa inyo ang suliraning ito ng ating bansa? Sapagkat itinatanong natin ngayong umaga, sa kalagayang ito ng Pilipinas, ano naman ang naibigay na kontribusyon ng Iglesia ni Cristo sa ikauunlad ng Pilipinas, ikararangal ng Pilipino, at ikabubuti ng ating lipunan? Ang sagot, ang pangyayari sa Iglesia ni Cristo
ang magpapatunay sa kakayahan ng Pilipino. Maaaring umunlad ang Pilipino, maaaring dumakila ang Pilipino. Ano po ang katunayan niyan? Hindi ho ba ang Iglesia ni Cristo ay tubo sa Pilipinas? Hindi ba ang Iglesia ni Cristo ay sinimulan ng isang Pilipino? Hindi ba kayong karamihang mga naririto ngayon na nagtataguyod sa Iglesia ay mga Pilipino? Ang Iglesia ni Cristo ay nagsimula lamang sa iisang tao na walang anumang katangiang panglipunang may pagmamalaki. Wala hong tumulong sa kanyang mga kamag-anak. Pinagtulong-tulungan siya na bakahin ng mga naglalakihang mga relihiyon. Subalit sinagupan niya ang lahat ng mga balakid na ito at ngayon ang Iglesia ni Cristo sa kanyang ika-75 taon ng kaarawan ay hindi lamang tumubo kundi lumago at ngayon ay merong mahigit na 4,000 mga lokal. Ang ibig sabihin ng lokal, sa katapat niyan sa Iglesia Katolika ay parokya o gaya ng sabi ng ating pangalawang Pangulo kanina ay balangay o chapters. Yan po ang mga lokal. Mahigit na 4,000 mga lokal na merong mga lokal na ang kaanib ay 6,000, 7,000, 8,000. Subalit, ano po ang nakapagtataka dito? Samantalang ang mga malalaking relihiyon, katulad ng iglesyang nakararami sa Pilipinas, katulad ng iba't ibang sekta ng mga protestante at iba pang mga pangkati ng pananampalataya, sila po ay imported. Yung malalaking relihiyon, nagpapadala ng misyon sa Pilipinas. Kaya yun hong mga kaanib nila rito ay tumatanggap ng suportang pinansyal sa mga dayuhan. Pero ang Iglesia ni Cristo ay kabaligtaran. Ang Iglesia ni Cristo mula sa Pilipinas ay nagpapadala ng iba't ibang misyon sa iba't ibang panig ng daigdig.